wag ho sanang mabibigla o masasama ang loob ng mga Duterte supporter. Meron ho kong ibabalita ho sa inyo na medyo ikalulungkot ho ninyo. Nako, kaya nga sabi ko sa thumbnail ko, panoorin, alamin nyo ho kung bakit ho malulungkot ang mga Duterte supporter. Nakapasok lang ho nitong itong balita na to at ikinalulungkot ko pong sabihin, mga kababayan ko, na alam kong mabigat ho. No, mabigat ho ang pinagdadaanan ng mga Duterte supporter. Sa totoo lang. Mabigat ho ang pinagdadaanan ninyo, ramdam ho namin at nakikita ho namin yung inyong paghihirap. No? Nakakalungkot ho itong sasabihin ko dahil sobrang mahihirapan na ho ito. Baka kayo ho maglupasay pag narinig niyo ho yung sasabihin ko ngayon. Mahirap man nung tanggapin, pero kailangan nyo hong tanggapin, mga Duterte supporter. No? Kailangan nyo hong tanggapin ito, sasabihin natin, kasi it's part of life. No? Parte ng buhay ito. No? Parte ho ng buhay ito. Gawa ng parte ng buhay din ito, mga kababayan ko, wag ho kayo magdadamdam. No? Sana wag ho kayo magdamdam, mga Duterte supporter, mga dilis. No? Mga kartonista. Kasi kami mga loyalista, mga kababayan ko, focus ho kami sa buhay namin. No? Sa magandang magagawa sa amin ng gobyerno. Malungkot ko hong ibabalita sa inyo, mga DDS, na itong nangyari, mga kababayan ko, no? Ito hong balita na to, tiyak na gigimbal ho. Ipapakita ko sa inyo para naman makita ho ng mga kababayan natin. Malungkot ko hong sasabihin sa inyo, mga DDS, na yung si Pangulong Bongbong Marcos po, opo, babalita ko na sa inyo. Opo, babalita ko na ho sa mga DDS to. Si President Bongbong Marcos po, buhay pa. Oho, buhay pa ho si Pangulong Bongbong Marcos. Yung inaakala nyo ho na pinapakalat nyong patay na, buhay pa po si President Bongbong Marcos. Yung kaya ho dismaya, kaya ho malulungkot ho kayo kasi yung nasusuklaman yung tao, buhay pa. Kaya ho yung nagpakalat ho ng text blast, mga jutang junin na ninyo, wala na hong magagawa yan. Buhay pa po si PBBM. Narinig nyo na, ha? Kaya mga nagpapakalat ho ng fake news, dismayado. Dismayado yung mga nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Sabi ho niya Palace Officer Claire Castro, in your dreams. Kaya ho yung mga nagpapakalat at naniwala ho na dedo na ho si PBBM, may malubhang kalagayan, wag ho kayo magpapaniwala ho doon. Ibinalita ko na ho sa inyo, mga kababayan ko, kaya ho sa mga DDS mga kababayan ko, wag ho kayo madidismaya. Wag ho kayong atakihin sa puso. Halagaan nyo ho sarili nyo, mahaba pa po ang pakikibaka ninyo. Naiintindihan nyo ba ako, mga DDS? Saksak nyo sa kokote nyo, buhay pa yung presidente namin. Akala ninyo, dedo na yung presidente namin, asa pa kayo? Umasa ba kayo? Mga DDS, umasa ba kayo? Inantay nyo ba? Buhay pa! Mga DDS, asang-asa kayo, nakala nyo, dedo na yung presidente namin, buhay pa! Yan ang problema sa inyo, mga DD shits Masyado kayo nagpapaniwala sa mga tinitext lang sa inyo. Di ba sabi ko sa inyo, naaalala ninyo? Mga kababayan ko, sino nakaalala? Mga kababayan ko, yung pirma. Diyan, may cellphone number yon. Sabi ko sa inyo, para makuha yung inyong mga contact number, mga kababayan ko, gumawa sila ng pirma.
At yung pirma-pirma na yan, mga kababayan ko, yan yung ginamit nila pantek sa inyo. Na nagpakalat, mga kababayan ko, ng maling impormasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ay dedo na daw. Di ba? Tama ako ng sinabi ko sa inyo. Mga kababayan ko. Ano nangyari? Totoo. Di ba? Totoo sinasabi natin. Sabi ko sa inyo, masyado kayong akala nyo, i-announce ko dito pagpanaw. Pagpanaw ng tatay nyong karton. Ano nangyari? Totoo yung sinabi ko, di ba? Gagamitin nila Vortex Blast. Magpapakalat ng disinformation. Hindi na kasi sila pwedeng gumamit ng prompter para makakuha ng maraming number na pwede nilang i-text blast. Ayan na, para malaman nyo. Ayan na. Ayan ang pinamalaman ninyo. Sabi ko naman sa inyo ito pa yung masakit na balita. Panoorin ng mga DDS to. Ayan na. Pakinggan nyo. Mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa illegal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo. Ang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Ano pinapakalat nyo? Malubha na daw ang kalagayan ni BBM. Malubha na daw ang kalagayan ni Bongbong Marcos, mga kababayan ko, dahil daw po mga kababayan, ganyan daw ho, dahil daw ho ang Pangulo ay gumagamit daw ho ng pinagbabawal na gamot. Ang sakit ho ni Pangulo, mga kababayan ko, sakit ng matanda. Mga kapatid, our president, mga kababayan ko, alam mo, simple lang Alam mo itong mga DDS, so simpleng-simple lang. Tatagalugin ko pa ba? Tatagalugin ko pa ba, mga kababayan ko? Tatagalugin ko pa ba na yung sakit ni PBBM? In-English lang Hindi nyo ba na-get? Ano ba? Masakit lang to sabihin sa mga kababayan natin. Ito sasabihin ko na yung sakit. Tangina, doktor na ako ngayon. Kung iintindihin mo, si PBBM, hindi pumasok, mga kababayan. Na-hospital si PBBM because of what? Dehydration. Mga kababayan, ang sabi ng mga addictus, binidictus na mga kampon ni Sara Duterte, dahil daw sa addiction. Wala akong katotohanan yung addiction. Bakit hindi nakapasok si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ho ang dahilan? Simpleng-simple lang. Mga kababayan, sakit matanda ho ito. Si Presidente Bongbong Marcos, pangit man hong gamitin na term ito, pero para maintindihan nyo ng mga bobot tangan DDS, paiintindi ko ho sa inyo. Si PBBM, nagdadayariya. Diarrhea yon, okay? Nagdiarrhea. Gusto nyo pang Tagalogin ko? Baka may kumakain. Nagtatae. So ngayon, matanda na yung si PBBM. He was a senior citizen na yung presidente natin. Siguro, nakakain ng bawal. Kapilyuhan din ni presidente. Nakikita ko si presidente sa Ilocos pag birthday niya. Pag kumain, all out Walang preno. Kahit titikman. Matakaw din yan si Presidente Bongbong Marcos. Di nyo lang nakikita. Pero may proper diet. Siguro, may nakain itong si Presidente, mga kababayan ko. Kaya ho nagkaroon ng nagsukat tayo mga kababayan ko. Tinagalog ko na. Common na common sa mga senior citizens yan. Di ba? Tama po, Ma'am Karina Kain, na madaling magloko ang tiyan ng mga matatanda. Ngayon, etong presidente, nagkasakit, natural. Mga kababayan ko, magpapahinga. Alangan naman mga kababayan ko, nagsusukat tayo ka na. Papasok ka pa. Gusto ng mga DDS yun kasi mamatangat bobo nga naman, di makaintindi ng simpleng English Diba? Nangyari, papapasukin mo ba? Of course, hindi ka papapasukin ng doktor. Sasabihin sa ng doktor, magpahinga ka muna. Baka mamaya habang nagka-cabinet meeting ka, maudo ka, Mr. President. No? Baka pag nag-cabinet ganito ka, meron kang meeting outside, maudo ka, himatayin ka dyan, Mr. President.
'Di ba, mga kababayan ko? Oh, ganun lang kasimple. O ngayon, hindi matanggap ng mga DDS to mga sinasabi ko. 'Di ba? Hindi matanggap ng mga Duterte supporter to, mag-iiyakan dito yan, mga kababayan ko. 'Di ba, mga kapatid, mag-iiyakan dito yan mga yan. Hindi totoo yan, biyahe ni Goy. Ang totoo niyan, ganito, yung tinext blast sa amin. Mga mahihina ang utak, mga munggo, tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Kaya huwag kayo masyado nagpapaniwala doon. Oh, ito na, tuloy natin. Nako, Ruth, no show pa rin si Pangulong Secretary Claire Castro. Hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag ka serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw ang nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. Oh, mga DDS, narinig nyo na. Bakit hindi tama naman si Yussi Claire, mga kababayan, kung bakit ka magre-release ng ganun. Pwede mo ba sabihin sa press briefing yon? The President have symptoms ng pagtatae, pagsusuka. Siya po ay na-dehydrate. Di mo naman kailangan i-release yun. Putsa ka naman ng mga DDS, ang bobobo nyo talaga. Simple matter eh. Diyos ko, mga DDS, anak ka ng teteng, oo. Ang hihina nyo umintindi. Sakit kayo sa ulo. Simpleng-simple lang, no? Di nyo maano. Tama naman si Atty. Claire. Hindi naman serious matter yon. Hindi naman life-threatening yon, mga kababayan. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na nakuha nitong si PBBM at ang sinasabi ng Malacanang dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito, kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat paniwalaan. Pakinggan. Oh, di ba? Hindi na dapat paniwalaan, mga kababayan ko, yung mga nagpapakalat ng disinformation. Pakinggan nyo si Secretary Ralph Recto. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. E? Pahinga lang. Just like any other normal individual. Unang-unang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Oh, mga kababayan ko. Oh, kaya kayo, pag kayo mga DDS ha, makinig kayo sa akin. Huwag kayong ob-ob ha. Huwag kayong sasanga-sanga. Pag sasanga-sanga kayo, mahirap yan. Ha? Tatak nyo sa bato, tatak nyo sa utak nyo yan, mga DDS. Ha? Makinig kayo. Oh. Ngayon, alam nyo na kung bakit di nakapasok si PBBM. Oh, nagdadayariya. Oh, masakit ang tiyan. Ayaw nyo pang specify eh. Mga lintik na to. Diyos ko po. Hirap nyo umintindi, no, mga DDS, no? Hirap kayo umintindi, mga bubu. Ang alam. Oh, ayan na, sinabi ko na kung ba't di siya nakakapasok. Para malaman din ninyo, ang hirap nyo umintindi. Diyos ko. Oh, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Oy, subscribe nyo naman ako. Baka naman. Diba? Baka naman. Subscribe nyo naman ako. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama.